ito yung pinuntahan namin ni Dana last year nung nag-Morocco kami, first time ko sa Africa. So nung nag-Morocco kami, from Morocco, pwede kayo makakuha kasi ng Sahara Desert na tour. So yung Morocco, ano kasi siya parang para siyang malaking market, ganyan yung Fez, yung Marrakesh, malaking market siya. So para siyang Pilipinas na market. Pero iba't iba yung mga carpets yung bibili. So para kung nag-e-enjoy ka sa shopping na pakikipagtawaran, yung maliligaw-ligaw ka, ganyan. Na iba't iba talagang mga iba't ibang mga bilihin. Yun yung Marrakesh, yun yung Fez. Pero pinaka nag-enjoy ako na sana matry nyo at least once ay yung Sahara Desert na sasakay ka. Hindi nga camel yung tawag doon. Sinabi ko Donkey. na yun eh. Hindi. Uratex. Basta parang camel ride siya sa Sahara Desert. Tapos, pwede kang mag-overnight. So, parang siya glamping. Parang sasakay ka ng camel from the base. Tapos, sa sunset, nagka-camel ride kayo. Syempre, meron kayong guide. Tapos, pwede kayong tumigil, magpipicture-picture. Tapos, sa dulo, merong campsite. So, nakadepende sa'yo kung budget, kung mid-range, kung luxury yung campsite nyo. So, parang siyang glamping na level. So, akala kasi ng iba, parang pagdating na, paano yun? Paano tayo maliligo? Paano tayo jujeb? So, ganyan, paano iihi, ganyan. May glamping siya. As in, yung tour na pipiliin mo, malaking bagay kung gaano nga ka-luxurious yung gusto mo. Kasi, aircon yung tent mo. Oh. May sarili kang banyo. Tapos, para kang queen yung parang, yung, ba't kailangan mag-tent? Yung photos. Kasi malayo sa city. Kasi overnight ka. Mag-overnight ka doon. Tapos, merong pa-drink. So, pwede kayo mag-inuman. Tapos, meron talagang may isang malaking tent doon na doon kayo magdi-dinner. Doon din kayo magbe-breakfast. Tapos, the next day, yung alis na ulit kayo. Pero hindi na camel ride. Ano na siya? Sasakyan na talaga. Sasakyan na talaga. Pero, yun yung isang experience, yung sobrang vast ng Sahara Desert. As in, magkano yun? Kailangan na ba ngayon? Pero nakailang nights ba kayo? Wait. One night lang kami. One night lang kami ni Oo. So, it's either you come from Marrakesh or you come from Fez. So, depende sa sa... Pwede rin 2 nights. Pwedeng... kami, Merzouga Desert. So, pwedeng 1 night, pwedeng 2 nights. Pero kami, yung iba nga umabot ng 1 week, ganun. No. Kasi pag ganun, maabutan mo both sunset and then sunrise. Kailangan, syempre, depende sa'yo kung anong full experience. Tapos, full experience. Tapos, luxury talaga yung camp. Nakadepende talaga sa'yo kung anong klaseng desert camp yung pipiliin mo. Pero, ayun, sa'yo nung experience. Hindi mainit. Sahara Desert. Alam mo yun yung equivalent sa akin. May napatay na po ba dito? Pero alam mo, every time maalis ako ng bansa, lagi kong chine-check talaga yung weather. Kasi pawisit talaga kasi ako. Siyempre mainit siya kasi nga, pero sunset kasi kami So mahangin. Ganda ng sunset ni. Ang ganda ng sunset. Tapos titigil ka talaga, may mga spots sila eh. Ang parang feeling ko, kailangan mo turuan yung yung guide, paano mag-picture. So parang usually yung ginagawa ko, pipicturean ko frame mo na. I-frame ko, ganito yung picture. Pero minsan di pa rin yung makuha. Meron kaming picture, parang yung camel, walang paa. Putol yung paa. Pero sobrang ganda. Hindi ko alam ko kasi parang, di ba, pag marami ka ng countries na napuntahan, parang, syempre nung bagets ka lahat in Oka, di ba? Pero pag kunyari, pag marami kang countries na napuntahan, lalo yung mga man-made lang na hindi ka na masyadong hindi na siya masyadong astonishing. Kasi nga nako-compare mo siya dun sa mga iba mo na napuntahan, di ba? As opposed to, first time mo makita yung, Angkor Wat, ganyan, or temple. Pero once na makupunta ka iba man sa puro temple, parang, ay, umay na sa temple. Pero ito yung Sahara Desert talaga yung wala pa ako nakitang ganun.
Pero tama yun. Paway. Yung camel ba dun? Paway sandals. Pero tama yun. Sa Morocco, sa Marrakesh, yun yung doon nagpunta si Anna Delvey. Oo. Sa Inventing Pero hindi ko Anna. na napuntahan. Oo, sa Inventing Anna. Doon din yung sa Morocco rin, sa Marrakesh yung Batcha coffee. Batcha ba? Basha? Yes, oo. Yung sobrang mahal na kape. Pero yun, actually, ang okay sa Morocco, wala siyang walang visa. Kumbaga, hindi na kayo pupunta ng embassy, hindi na magsasabit ng forms na marami, ganyan, etc. etc. Dream ko mapuntahan yung Sahara Desert. Sobrang ganda. Yun yung inex mo. Yung Morocco, the whole of Morocco. Tapos yung okay sa Morocco, sa Marrakesh, ang nila, sa Morocco, ang amats nila doon ay yung mga accommodations nila. Ang tawag ay Riyadh. So, para siyang kumbaga sa Bali, ang dali-daling makakuha ng magandang accommodation sa sobrang mura. 'Di ba sa Bali, parang kapag masinop ka lang sa paghahanap, makakahanap ka talaga ng mura. Tapos may pool na, may private pool. Ganon sa ganon sa Morocco. Ang nila doon, villa na merong pool sa gitna. Nakapalibot kayong lahat. Tapos sa gitna yung tawag doon Riyadh. Tapos usually, paglulutuan ka nila, ganun. Tapos dahil nga sobrang daming mga Riyadh in one location, papagsakan sila ng presyo. Pero yun, pasikot-sikot talaga. Yun yung isang ko doon na pag malaki yung maleta mo, medyo mahirap siyang anuhin. Sa kayo, hindi kayo sa Riyadh nag-stay na? Sa Riyadh kami nag-stay. Nag-stay kami sa Riyadh. Pero, hahanapin mo talaga yung magaganda. Yun yung favorite part ko, yung paghahanap ng mga, affordable, pero maganda, value for money, na Kaya nga inis ako nung na-catfish ako dun sa bumabalik sa Vietnam. Sabi dito, direct kumusta expenses sa Morocco? Parang okay lang. Kasi pag Pinoy ka, feeling ko nga alam na nila pag Pinoy, bababaan nila eh. Yung tawag doon dapat kalahati pababa. Hindi pwedeng pa-sweet na konti-konti yung tawad. Alam na nila. Lalo yung mga carpet. Gaganda ng mga carpet, di mo lang alam pa paano uwi. Pero yung tawad, kalahati agad pababa. Hindi ka nag-uwi ng carpet? Kasi nung Bangkok, di ba nag-uwi ka ng bangko? Naisip ko kasi walang bagay dito. Yung liit ng kondo namin. May carpet na ako. Pero, ang daming carpet. Yun nga yung naisip ko parang, sana pala madami akong binili para binenta ko dito. Pasabay. Totoo. Ang sobrang mura ng mga carpet. Yung mga nakikita nyo sa mga SM, sa mga sa mga Instagram, doon nila binili. Mura. Makikita mo kung gaano kamura. Ang worry ko lang doon sa Morocco, di ba? Kasi homophobic yung bansa. Talaga ba? No. Bad. Scary. Pero dream ko yun. Dream ko yung Sahara. I-push mo. Sobrang ganda. Tapos siya, sobrang layo. Sobrang, parang, di ba yung sabi ko sa'yo sa Africa, parang 5 to 6 hours yung biyahe papunta sa mga sa mga savannah. Wala na. Hindi, prepared na ako. Kasi yung sa Morocco, 7 hours. Talaga? Oo, tapos dalawa lang kami ni Dana. Chikahan lang kami ng chikahan. Tapos tulog kami, pipicture na lang kami, ganun. Sobrang tagal. Tapos minsan titigil para may picture taking, ganun. Yung una, syempre, titigil ka. Picture, this is the ganyan. Baba kami, ganyan. Huwag sabi, no, okay na. Go! Alis na tayo. Ayoko na dito. Nang makarating na, ayun. Tagal. So, dapat yung piliin mo talaga yung kasama mo eh. Kasi kung 7 hours di kayo magchichikahan, baka may isang magpaiwan. Or jowa. Ayun. Or jowa, pwede. Yes. Doon magkakaalaman. Pero yung dati, yung nung hindi pa ako nakakapag out of the country, yung dream ko talaga ay Eiffel Tower, Paris. Yung talaga yung gusto kong makita. Tapos nung nakita ko na siya in person, sabi ko, ito pala siya. Di ba may ganun? May ganun lang siya. Di ba may ganun? ganun? Oo, may ganung effect. Totoo. Ako naman, hindi ko dream yung Eiffel Tower. Hindi ko siya dream. Hindi. Kasi nga, yung sa mga, hindi ko masyadong bet nun yung mga man-made. So parang mas gusto kong makita yung syempre man-made din yung Mona Lisa. Pero mas gusto kong makita yung mga museum, mga L'Orangerie, ganyan, Orsay, ganyan. Pero merong effect pa rin yung Eiffel Tower. Parang noong unang kong kita, lang. Pero yung effect sa akin ng Eiffel Tower, nung nag-light up siya. Oo, ng gabi. Iba. Parang may teary-eyed moment. So, yung Paris, siya, feeling ko dapat mapuntahan mo siya ng ka. Nasa medyo
papunta ka ng nakaluwag-luwag pero hindi pa. Yung alam mong hikahos ka pa rin. Parang doon ako na. yun yung face na yun. Parang, kaya sulit na sulit. Diba kasi mas maganda eh. Mas maganda pa ganun. Yung doon mo mararamdaman, I've made it. But not yet. Yan yung training ko talaga, 2015. Isang buwan ako nasa Europe kasi sinulit ko talaga yung Shenzhen. Tapos, 1 month ako nun. Tapos yung last stop ko nun, Austria. Nilalaglat na ako sa Austria. Sa sobrang pagod. 1 month ba naman, me?